Magandang araw mga kaibigan. Ako ang inyong gabay sa katotohanan, ang lalaking hindi natatakot magsabi ng totoo kahit pa sa bunutan ako ng kontrobersya. Ngayon pag-usapan natin ang mainit na issue bumulabog sa Pasig, no? Si Christian Ian Sia, ang kandidatong nagloko ngunit nagmalaki at ang kanyang laban sa COMELEC gamit ang bandera ng kalayaan ng pananalita. Pero teka, biro lang ba talaga ang kanyang sinabi tungkol sa mga single mother o isang malalim na pagkakasala sa karangalan ng kababaihan? Sa susunod ng mga ilang minuto, susuriin natin ang bawat detalye mula sa kanyang sexual na biro hanggang sa kanyang legal na argumento na kesyo constitutional na depekto daw ang batas ng COMELEC. Maging masinsinan, matalino at oo, may halong ngiti dahil hindi natin kailangan maging boring para maging makabuluhan. Kaya't maghanda dahil ito pusong Pasigenyo ang kaso ni Ian Sia noong April 2 sa isang caucus ng Team Kaya Natin. Si Ian Sia ay nagbigay ng talumpati na inakala niyang magpapatawa. Anong sinabi niya? Ito ang eksaktong transcript mula sa COMELEC. Ito ang ambag ko sa mga solo parents sa Pasig. Minsan sa isang taon, ang mga solo parent na babae na nireregla pa, malinaw, nireregla pa at nalulungkot. Minsan sa isang taon, pwedeng tumiting sa akin. Ay, nako. Biro daw. Pero teka, Ian, sino ang tumawa? Ang ilang nasa audience, oo. Pero ang mas malaking reaksyon ay galing sa social media. Galit, pagkadismaya at tawag ng hustisya. Ang mga single mother na araw-araw ay lumalaban para buhayin ng kanilang pamilya ay ginawang punchline. At hindi lang yun ha, sinundan pa niya ito ng yun hong interesado magpalista na po rito sa mesa sa gilid. Ngisi, syempre, pagkatapos ng katahimikan, sinabi niyang biro lang daw at may asawa na siya. Pero iyan, ang biro ba ay kapag ikaw lang ang natatawa? Ang publiko, lalo na mga Pasigenyo, ay hindi natuwa. Si Rex Gatchalian, ang DSWD Secretary, ay nagsabing hindi nakakatawa ang paggamit sa mga mahihirap bilang biro. Si Angelo De Leon, isang konsehal ng Pasig, ay tinawag itong insulto sa mga solo parent. At ang Gabriela, ang kilusang pangkababaihan ay humiling na aksyon mula mismo sa Korte Suprema. Pero anong sagot ni Sia? Ito ang kicker ha. Freedom of speech. Freedom of speech daw. Nako. Noong April 7, tumagot si Sia sa show cause order ng COMELEC. Ang kanyang depensa, dalawang prong. Una, ang kanyang sinabi ay hindi labag sa batas dahil ito'y biro lamang at hindi intensyon ng diskriminahin ang kababaihan. Pangalawa, at ito ang mas makulay, sinabi niya ang COMELEC Resolution number 416 ay 11116 ay may konstitusyonal na depekto. Ano raw? Ano raw talaga? Ayon kay Sia, ang resolusyon na ito na nagbabawal sa diskriminasyon at gender-based harassment ay lampas daw sa saklaw ng kapangyarihan ng COMELEC. Bakit? Dahil ito raw ay batay sa Magna Carta for Women at Safe Spaces Act na hindi naman sakop ng mandato ng COMELEC na naglilimita sa regulasyon ng eleksyon at propaganda. Ang COMELEC daw ay dapat mag-focus sa equal airtime at hindi sa moralidad ng mga kandidato. Talaga ba? Interesante, di ba? Si Sia, isang abogado, ay gumagamit ng teknikalidad para ipagtanggol ang kanyang biro. Pero teka, Ian, kung ang sinabi mo ay hindi diskriminasyon, ba't kailangan mong tawagin ang konstitusyon para magtago? At kung biro lang, bakit kailangan sexual ang konteksto? Suriin natin ang mga legal argumento nila maya-maya. Pero una, tignan natin ang konteksto ng kanyang sinabi. Bago niya sinabi ang biro, si Sia ay naglalahat ng plataforma ng Team Kaya Natin. Partikular na ang plano ni Sara Diskaya na magbigay ng karagdagang allowance sa mga solo parent. Maganda, di ba? Pero nang tanungin siya kung ano ang kanyang ambag, sinabi niyang hindi siya makakagawa ng batas para sa Pasig lamang dahil kailangan pambansa ito. Makatwiran, pero pagkatapos biglang plot twist ang sexual na biro. Ang tanong, bakit kailangan gawing biro ang isang seryosong usapin tulad ng kalagayan ng mga solo parent? Ang mga single mother sa Pasig tulad ng marami sa Pilipinas ay nahihirapan sa ekonomiya, stigma at kakulangan ng suporta. Sa halip na magbigay ng solusyon, si Sia ay nagbigay ng punchline. At kahit sinabi niyang biro lang, ang epekto ay tunay nasaktan ang damdamin ng marami at nawala ng tiwala ang ilang bundante. Ayon sa datos, mahigit 15 million solo parent ang nasa Pilipinas at karamihan ay kababaihan. Sila ang mga hinintay natin
ng mas magandang plataforma, hindi ng masamang biro, kaya't hindi nakagulat na ang mga reaksyon ay mabilis at matindi. Ngayon, pag-usapan natin ang legal na aspeto. Ang COMELEC Resolution number 11116 ay nagbabawal sa mga gawain tulad ng diskriminasyon sa kababaihan at gender-based harassment sa panahon ng eleksyon. Ayon sa COMELEC, ang sinabi ni Sia ay posibleng labag dito. Pero si Sia bilang abogado ay may punto ba sa kanyang argumento na hindi sakop ng COMELEC ang mga batas tulad ng Magna Carta for Women? Ang Republic Act number 9006 or Fair Election Act ay nagbigay sa COMELEC ng kapangyarihang magregula ng eleksyon upang matiyak ang patas na laban. Pero ang COMELEC ay may mas malawak na mandato sa ilalim ng konstitusyon, ang siguraduhin malinis at maayos ang eleksyon. Kasama ba rito ang pagbabawal sa mga pahayag na nakakasira sa dangal ng mga botante? Ang Magna Carta for Women at Safe Spaces Act ay nagbibigay ng gabay sa kung ano ang itinuturing na diskriminasyon. Halimbawa, ang Safe Spaces Act ay nagbabawal sa mga sexual na komento sa pampublikong lugar na nagdudulot ng discomfort. Ang caucus ba ay pampublikong lugar? Siyempre, kaya't ang argumento ni Sia na hindi sakop ng COMELEC ang mga batas na ito ay mahina dahil ang COMELEC ay may karapatang magpatupad ng mga alintuntunin para sa kabutihan ng eleksyon. Pero ito ang twist ha, ang kalayaan ng pananalita. Sa ilalim ng 1987 Constitution, ang bawat Pilipino ay may karapatang magpahayag. Pero may limitasyon ito. Kapag ang sinabi ay nakakasira sa karapatan ng iba, tulad ng karapatang hindi nadidiskrimina, ang Korte Suprema sa mga kaso tulad ng Chavez versus Gonzales ay nagsabi na ang kalayaan ng pananalita ay hindi absoluto. Kapag ito ay mapanira o mapanganib, si Sia ba ay lumampas sa linya? Umiti ka, talagang hindi pa natapos ang drama ha. Noong April 8, binigyan ulit ni si Sia ng show cause order ng COMELEC, this time dahil sa kanyang komento tungkol sa timbang ng kanyang dating staff na si Jaja. Anong sinabi niya? Heto, nasa si Jaja, nagda-diet ba? Mataba ka na. Nung magkasama pa lang tayo, ito na ang katawan ni Jaja. At pagkatapos, ginamit niya ito para sabihin hindi siya manyak. Dahil ang staff niya raw ay hindi typical na magpapahintulot ng ganong ugali. Iyan. Kung ang layunin mo ay ipakita na ginagalang mo ang kababaihan, bakit kailangan ilagay sa spotlight ang timbang ng isang babae? Ang ikalawang show cause order ay muling tumuturo sa COMELEC Resolution number 11116, partikular sa diskriminasyon at gender-based harassment. At hindi lang yun ha, ang Korte Suprema ay naglabas din ng sariling show cause order laban kay Sia dahil sa kanyang unang biro. Kasunod ang reklamo mula sa mga abogado at Gabriela. Ang isyong ito ay hindi lamang tungkol kay Sia. Ito ay tungkol sa kultura ng politika sa Pilipinas. Ang mga single mother, kababaihan at iba pang marginalized groups ay matagal nang ginagamit bilang punchline ng mga politikong gustong magpapansin. Kahit nga national, di po ba? Pero sa 2025, parang nagbabago ang hangin. Ang mabilis na aksyon ng COMELEC, ang galit ng publiko, at ang suporta mula sa mga opisyal tulad nila Gatchalian at De Leon, magpapakita na hindi basta tatanggapin ang ganitong uri ng asal. Si Shamsay Supsupli, dating kasama ni Sia sa slate ni Diskaya, ay nagbitiw dahil sa kanyang mga sinabi. Ang Gabriela ay humihingi ng disbarment ni Sia bilang abogado at ang mga botante sa Pasig. Maraming mga nagsasabing hindi na sila buboto kay Sia, pero may mga sumusuporta pa rin sa kanya na nagsasabing exaggerated daw ang reaksyon. Mga kaibigan, anong opinion nyo dito? Sa huli, ang kaso ni Ian Sia ay hindi lamang tungkol sa isang biro o isang kandidato. Ito ay tungkol sa kung paano natin ginagalang ang isa't isa sa ating demokrasya. Ang kalayaan ng pananalita ay mahalaga, pero kasama nito ang responsibilidad na hindi saktan ng iba. Si Sia ay maaaring tama sa kanyang legal na argumento o maaaring mali. Ang COMELEC at Korte Suprema ay magpapasya. Pero bilang mga botante, kami ang tunay na hukom sa eleksyon. Kaya sa Mayo 12, kapag bumoto kayo, tandaan, ang boto mo ay hindi lang para sa kandidato, kundi para sa uri ng lipunan na gusto mong itayo. Salamat sa inyong pakikinig, mga kaibigan. Ako po sa inyong lingkod, nagsasabing mag-isip, magsuri at magmalasakit hanggang sa susunod, mga kaibigan.